Mga kasama, mahigit isang linggo na lang ba, Jen, no? Bago sumapit yung impeachment trial. So abangan nyo po mga kasama dahil isa din po yan sa talagang inaabangan at tututukan ng taong bayan para malaman ang katotohanan dito mga kasama sa mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo, lalo tigit ang usapin ng impeachment ng paggastos sa pondo ng bayan. Alright, bueno mga kasama, sa ibang usapin naman, kahapon ba itong nangyari? Sugatan ng isang 21 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilala sa isang paaralan na naman. Diyan po sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro. Opo. At kaugnay nito ay nasa linya po natin ngayon si Pantukan MPS Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Iris Herzeron Parangan. Ayan. Maayong buntag po, sir. Police Lieutenant Yes, sir. Colonel Good morning Iris po. po. May buntag. Opo, sir. Ay, sir, good morning po. May buntag po. Opo, okay. Hingi lang po kami ng update kasi itong pangyayari dyan sa Pantukan, kahapon po ito nangyari, sir, no? Sa paaralan na naman. Yes, sir. Para maano ko, sir, para makarify ko lang po, sir. Doon lang po, sir, sa labas ng paaralan po, sir. Sa labas ng paaralan. Oo, labas na po, sir. Bagong graduate po sir, yung ano natin, yung victim natin. Bagong graduate po yun, sir. And then, after the graduation, naglabas po siya, doon po siya inabangan ng suspect. Okay. I think mga 300 meters po, more or less, ang hindi po ako nakakamali, away from the premises of the eskulahan na po. And then, most probably, ang motive po niya, personal grudge na so, wala pong relation doon po sa mga previous incidents ng mga school natin. Ng mga shooting na nangyari sa eskwelahan. Opo, o addictive sa mga games. Wala po. Kasi ang victim po natin, 29 years old na po yan siya. And then, business naman rin po yan siya. Nag-graduate. Yun po. Initially, yun po yung mga natin. Pero estudyante siya, sir, nung paaralan na yon. Opo, sir, estudyante po. Oo. So, pagkatapos niyang mag-attend ng kanyang graduation, ito'y pauwi na ba siya? Opo, sir, opo, pauwi na po siya, sir. Oo. Doon siya binaril. Sa niliban niya po, sir, doon po siya binaril. Binaril. Okay. So, kumusta ho ang biktima? So far, stable naman po ang lagay niya ngayon. Kalin po sa hospital. Pwede na lang po for operation na matanggal po yung balas sa katawan niya. Alright. So, well, gaya ng binanggit nyo nga kanina, gusto nyong linawin, wala itong kinalaman doon sa mga past shooting incident sa loob ng paaralan. At ang nakikita po ninyo motibo, sir? Personal? Grudge po, sir. Grudge, okay. Okay. Oo. May natukoy na hubang suspect? Persons of interest dito sa insidente, sir? Yes, precisely. Tama po kayo. We have already identified the person of interest. So, in fact, dito po ko ngayon sa area, and we are now conducting a hot pursuit operation. Till now po siya, no? Doon po sa mga suspect natin. Pero nung nangyaring insidente, syempre hindi pa rin maiiwasan, sir, kasi malapit sa eskwelahan. Di ba ilang metro lang ba nangyaring putukan? Yung barilan? 300 meters. Oo. Away from Oo. Pero nung narinig nila yung putok, yung mga nag-aate ng graduation ceremony dun sa loob ng school campus, nagkaroon ho ba ng komosyon? So far, yung iba po, sir, nagulat na lang pag nadaanan nila kasi nga paglabas po nila medyo maingay din. Hindi po nakakot ng atensyon. So far, yung mga malapit kan talaga doon, I think siguro yung mga closer to 20 meters kasi open area din po siya. Mga 20 to 30 meters po may mga distance sa mga radius doon po sa radius, within the radius na doon po sa biktima. Parang yun po yung mga nakakot ng atensyon. Then further than that, hindi po nila masyado napansin kasi nga open tapos maingay, mga sasakyan palabas sa mga mga graduating, mga sasakyan. Well, in fact, ano ba yung police natin sa gate? Yung police po tayo sa gate. Nag-a-attend po ng mga
ng mga traffic po, no? Inaayos po yung traffic natin. No? Yun, so far, nung hindi ko naman nakot ng attention yung pangyayari kasi nga, distant away siya. However, upon they were informed, they immediately act the necessary action para doon sa nangyari po. No? Bibitahan nila, tapos kung possible pa na ma-arrest yung suspect, ihabol din nila. No? So far, yun nga po yung balikan nila para ayusin mo na yung biktima po siya. Yeah, yun sana pa din ang susunod na tanong ko kasi may nagaganap palang graduation na ceremony dyan. Ang inaasahan natin, maraming tao yung area. Yes, sir. Oo, maraming tao yung area, may mga tanod siguro, o police, gaya ng nabanggit nyo nga. Yes, sir. Definitely tama po. Meron po. Na nagmamanman ng bukod sa security yung traffic sa area kasi maraming tao. But nakaano pa rin, nagawa pa rin itong suspect yung kanyang masamang balag rito sa biktima. Opo, sir. No? Yun nga po, sir. Tingin namin, napakalakas ng loob. Dahil nagawa niya pa yun. Knowing that meters away, 600 meters away, yung natin, yung distance from the police. So yun nga, well done po yung pagkagawa niya. Kaya na-execute niya yung plano niya. Pero so far, we are doing our best naman po na mahuli yung suspect natin and then ma-preempt din po yung mga ito. Kasi po yung suspect pa, yung victim pa natin, may threat na po pala siya. A day before and a month before, namatay din yung kapatid niya. So definitely, may threat na po siya. And then he is not a resident of Pantukan po. Definitely, doon po talaga resident sa neighboring municipality namin. Okay. So I think kung na-report sa amin o knowing me naman gano'n nun, madali natin ma-prevent yung mga ganun pangyayari sir, no? Ano na kung mag-report sa amin sa agad, na may pet na pa na sila, ikutan na sila, mag-aatin ng ganyan. No? So, yun yung double our effort na ma-prevent sana yun. No? So, kaya nga, yung mga community natin, ginano namin na mag-suporta sa amin, no? I-inform kami kung may mga pet sa buhay nila o mga table traffic, so actionan namin. Kasi hindi namin alam na meron palang pet sa buhay niya. So, biglaan na lang siyang ikanuhan talaga na may opportunity sa graduation niya, medyo weak yung conscious niya, security conscious niya, kaya doon siya, pinira po niya. Pero doon sa area ng pinangyarihan, walang CCTV? So far, yun na po sir. That's why we have a person of interest na sir. Because of the CCTV sir na nakakalat po sa munisipyo ng Pantukan. Okay. Alright. Police Lieutenant Colonel Iriza Hezron Parangan, sir. Maraming salamat po sa inyong oras sa panahon. Daghang salamat. Yes, sir. Salamat din po, sir. Kung ma-appreciate namin yung suspect, we will inform you, sir, para sa projects ng aming sir. Yeah, please. Opo. Salamat po, sir. Mabuhay. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo. Mabuhay ang Pantukan MPS Police. Opo. Thank you very much, sir. Opo. Alright, mga kasama. So, ang sugatan rito, 29 anyos na lalaki. Matapos pagbabarili ng dalawang hindi pa nakikilalang armado pero may persons of interest na po, no? Ang